Ito ay isang spirit treadmill machine. Tiningnan ko muna yung kanyang control panel kung merong problema yung kanyang mga button. Iniisa-isa ko nga na i-check yung kanyang mga button kung meron pang mga continuity. Lahat naman ay okay. Tapos ko na rin tiningnan kung may mga nasunog bang electronic components sa kanyang mga board. Kaya binabalik ko na yung mga connection, pati na rin yung mga pagkakalagay ng kanyang mga main board. Ito kasing treadmill, ginagamit ito ng mahilig mag-jogging. Kaya naman kasi nito sa paggamit nito ay hindi ka lalayo sa iyong bahay, nandoon ka lang sa iyong bahay. At pagka sa oras na napagod ka, nasa malapit ka lang, pwede ka na kaagad makapagpahinga at hindi ka nakalayo sa iyong bahay. Ito na yung board ng button na merong mga tack switch. Tapos ko na rin na-check yung kanilang mga continuity. Okay naman lahat. Ibig sabihin, wala po dito yung kanyang sira. Kasi yung reklamo ng may-ari nito ay ayaw umandar ng kanyang motor para sa pag-ehersisyo ng paglalakad. Unlike doon sa talagang traditional na ginagawa natin mag-jogging sa tuwing umaga, habang nag-jogging ka ay napapalayo ka sa iyong bahay na gusto mo magpahinga pero malayo-layo pa, maglalakad ka ng malayo or pabalik sa iyong bahay. Samantalang kung gagamit ka nito, nandoon ka lang sa bahay mo talaga. Gusto mo na magpahinga agad, nandoon ka lang sa bahay. Yung iba nga, pag nagja-jogging, may nakasunod pang kotse. Service na sa oras na napagod sila, yun ang sasakyan nila na pabalik sa bahay. Ngayon, makikita naman dito yung apat na opto-isolator. Dito yung input control signal na nagmumula doon sa ating control panel na kung kailan sasabihin ng pabilis, pabagal o yung paakyat ng inclination o pababa mula doon sa control panel. Ito yung main line at ang fuse. Ito naman yung saksakan ng up and down ng ating inclination. At ito naman yung saksakan ng inverter, kung saan ito yung magbibigay ng supply itong relay na to. At ito naman para sa mga fan, falling fan. At ito na yung ribbon wire na patungong inverter na kung saan ang input command ng inverter. Ngayon nilalagay ko na yung supply ng inverter mula doon sa malaking relay. At ito naman yung plug ng ating cooling fan para sa hindi mag-uminit yung ating mga electrical component dito sa loob ng treadmill machine. Para mailalabas yung mga mainit na hangin at maipapasok naman yung malalamig na hangin. At ito naman yung para sa inclination, connection. Dapat dito magkakabaliktad para hindi baliktad yung function ng ating inclination. Imbis na pataas, nagiging level. Ang ginagawa lang nitong tatlo na to ay pinapataas yung pinapatungan natin ng ating tatakbuhan o lalakaran. Pag pinataas mo kasi yung inclination ng pinapatungan mo ay para ka na rin umaakyat ng bundok. Pagka libilado naman, para ka na rin naglalakad o tumatakbo sa libiladong lugar. Pwede rin ito sa mga runner kung saan sumasali ng mga marathon. Ito naman yung galing sa transformer. At ito naman yung galing sa panel controller. At ito naman yung galing sa transformer na ginawang step down para sa rectifier na gawing DC voltage yung supply ng kuryente. At ito naman yung main line ng ating board na nagmumula naman sa mga saksakan ng ating bahay. Mukhang malayo yung ating input ng ating inverter pa doon sa ating ribbon wire para i-connecta ito. O kailangan nating ilihis ng konti yung inverter. Kahit naman hindi ito nakatornilyo dito sa loob ng treadmill machine, hindi naman ito umuuga ang kabuuhang machine. Sobrang bigat nitong machine na to para umuga. Ayan. Ito yung magko-command, itong ribbon wire na to, ang siyang magsasabi doon sa
inverter kung ano yung speed na ibibigay niya sa motor. Pero problema lang kasi dito, hindi natin alam yung sequence ng pulso ng mga wire na to, kung saan, kung alin dito yung forward, reverse, alin dito yung bibigay pulso na kung ilan yung pataas ba yung pababa yung kanyang speed. So, ang ginawa ko, kaya natin di makuha, kailangan pa kasi natin ng oscilloscope at nagmamadali tayong mapatakbo yung makina kasi gagamitin na ng may-ari. Ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng sariling button. Ginawan ko ito ng 3 butas. Isa para sa stop, ang isa naman para sa pagpapabilis ng speed, ang isa naman pagpapabagal ng speed ng ating treadmill. Ito na yung button, karaniwang ginagamit natin sa industrial na machine na normally open. Kulay berde usually yung button na ito para sa mga on. Normally open lang po ito, hindi ito isang toggle switch kundi normally open. Pagka pinindot mo, saka pa lamang ito magkakaroon ng contact. Pag binitiwan mo at babalik siya sa dating normally open. Ito lang yung hitsura niya na. At ito naman yung pangalawang normally open para naman ito sa pagpapataas ng speed. Tinatanggal lang yung button nito sa ibabaw mula doon sa kanyang metal base at saka naman ipinapasok ito sa butas. Dito sa tagiliran merong tornilyo para higpitan yung bawat gilid nito nang hindi kumawala yung ating button doon sa metal base. Saka naman higpitan, no? Hinihigpitan kasi yung tagiliran nito. At para naman sa stop button function, isang kulay pula na mushroom type ang ginamit natin dito upang madali itong maabot ng ating kamay pagka nagkaroon tayo ng emergency stop. At yan, gumamit naman ako dito ng mga crimping terminals. Tinatawag din natin itong fork crimp terminal para maganda yung kanyang connection at hindi basta-basta natatanggal doon sa kanyang kinalalagyan. Mainam na ito para sa mga ganitong termination ay hindi siya basta-basta lumuluwag sa tuwing hinihigpitan mo yung mga tornilyo. Ganito lang yung mga connection yan. Meron lang tayong mga linya galing dito sa common itong tatlong mga button patungong inverter. Yung common din ng inverter, common connection na tinatawag natin. At meron silang individual na linya para sa increasing, decreasing speed at saka doon sa stop button. Ito na yung kabuuan ng makina na nalagay na natin yung connection. Ito yung ating start button at ito naman yung stop at increasing button at decreasing button. Pindot na upuan, sir. Higher. High? Oh, higher. Okay. Kung lower naman, okay na siya. So, ganito lang po yung ating connection. Temporarily, kasi wala makitang piyesa. Kahit pa paano magagamit na ni sir yung machine. Yun lang po yung naging problema nito. Taguan ko lang ng one inverter. Tagoon lang, sir, kaya pagpalit. So, ito po yung kanyang display. Doon na tayo mag-i-stop at start. Stop. Tapos ito naman yung ating pagpapataas ng speed at ito naman isa yung pababa. Ito na lang yung So kailangan lang tayo magpindot ng start para mag-initiate yung ating inverter dito sa baba, no? So yun. Okay. Na pinagpalit naman natin dito sa
isang inverter na to. Ito yung kanyang original na inverter. Alam nyo kung magkano po ito? Magugulat po kayo. Tatakpan ko lang tindahan ano para naman mapagtakpan yung kanilang identity. 23,500 po yan. Ano ba? Tagal na. Versus 4,000. 4,000 na nanggagaling sa Shopee. Okay. Salamat mga kaibigan. Sa susunod na video. Pagpalaan po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.